Hello everyone! Welcome back to my channel. Here is your Mami Lola once again. For today, ang topic natin tungkol dito sa Mirabilis and Obliqua peruvian. Yan, tungkol sa propagation nito. Kasi may nagtanong sa akin, may nag-comment, paano daw ang mag-propagate ng Mirabilis. Ayan. So meron akong video na naipost noon regarding propagation ng Mirabilis, pero siguro medyo kulang, nalilito siya sa information. So yun, and ipapakita ko sa inyo yung almost 100% ang chances na mabuhay itong mga plants na to using the vacuum method. So yun ang papakita ko sa inyo for today. So ito na nga po ang aking mga container ng mga propagation ko ng Mirabilis tsaka yung iba pang plants na pag pinutol ko, nilalagay ko lang po dito. Ito po yung unang container kasi parang may 4 akong container dito. Ayan, ito po. Ayan siya. Ito bali, meron po siyang 1, 2, 3, 4, 4 na plants sa loob. Kasi 4 na cuttings yung inilagay ko dito. Ayan po. Sobrang healthy. And kung mapapansin niyo yung kanyang container, ito po, ayan. Sobra ang moist niya. Ibig sabihin po, gusto niya ng mataas na humidity. Ayan. So, mas gusto ng Mirabilis yung ganon. Ayan po, oh. Ang ganda-ganda. Green na green. Ayan. Ayan. See. Ayan po, napakaganda. Ayan, may nagye-yellow na. Siguro yan yung mga kauna-unahang dahon. Ito. Ayan. Pero ang ganda-ganda niya. Wala pong marka na pinuntahan siya ng insekto. Ayan. So, yun. Bali, 4 po ito. And compare ko po dun sa mga nairipat ko na. Diyos ko. Kung makikita nyo, ayan po. Oh. Ayan. Ito yung nairipat ko, pero sa ganito din po sila nabuhay. Kaya lang tingnan nyo naman, parang kawawa. Parang hindi siya ganun ka-healthy. As in, hindi siya healthy. Ayan, kumpara dito. Ayan po, oh. Di po ba? Ayan, ito pa yung isa. Bali, ang pagkakatanda ko, 5 pot yung nagawa ko and nabili na po yung 2. And ngayon, hindi ko alam kung ano na po nangyari sa kanila. Ayan, oh. Ang payat. Ito ang taba-taba niya. Ayan po. So, yun. And ito naman po, ito yung kauna-unahan kasi. Mag-iisang taon na siya. September 27, 2023. Ito yung kauna-unahang nakat ko dun sa runner ng Mirabilis. Ayan. Napakabagal niya talagang magdahon. Sobra. So, tiyagaan lang po talaga. Kaya ito, hindi ako makapag-decide kung iriripat ko. Kasi, ang ganda-ganda niya dito eh. Ayan oh. Parang nanghihinayang po ako. Pero, wala akong magagawa kundi iripat po siya. Ito po yung pangatlong container. Ayan, bali, 1, 2, 3, 4 na rin po yung stem na nandito. Ayan. Saan pa yung isa? So, yan yung 4 na container. Para detalyado, nandito ako ngayon sa garden. Papakita ko kung paano ko puputulin yung runner ng Mirabilis. Ayan, ito po.
Ayan, ikakat natin dito. Ayan. Papakita ko po muna sa inyo. Meron pong ugat. Ayan. So, yung ugat na yan, yan ang kailangan natin. Tatanggalin natin yung mga ganyan para lumabas yung growth point. Ayan po. Ayan. Yan. Kung nakikita nyo, yan po. Diyan lalabas yung panibagong dahon. Ayan. Puputulin nyo siya dito. Yan. Puputulin nyo dito. So, ito yung kinat ko siya. Ayan po yung kanyang ugat. Kailangan po may ugat. So, nag-ugat na po siya doon sa ibaba. Sa simento lang, laging nababasa. Nag-ugat siya. So, ayan po. Ayan, tinanggal ko yung balot dito. Lumabas po ito. Ito yung growth point. Ayan, idikit nyo lang po ito sa sphagnum moss. Ayan, sa container. Magkakaroon na po siya ng shoot. So, yun lang po. Malinaw na malinaw. Pinakita ko, hindi pa ako dapat magkakat ng runner. Pero para mas makita nyo ng malinaw. Ito naman, ayan, ang ganda. Lupinum. Itong plant na to, kan propagate ako, may natirang node na wala ng dahon. So, inilagay ko siya dito sa sphagnum moss. Ayan siya, oh. See, ang ganda-ganda ng dahon yan. Yan, si lupinum. And ito ayan pa, halo-halo na po ito. Ayan, nandyan si Branchianum af. Ayan po. Nakikita ba, Son? Ayan, yan. Ito. Itong may white na dahon. So, ayan po sila halo-halo. And, di ko alam kung ano tong isa. Ayan pala si Branchianum. Mas kita dito. Ito, yung may white. May variegation na white. Ayan. So, halo-halo na. Nabuhay. Ito po, philodendron. Ayan. Ito naman, Milano. Milano siya. Philodendron pa rin. Ayan. Ayan po. Itong isa, parang hindi ko na matandaan. Ayan. Pero ito, Milano po yan. Ang ganda din. Ito naman po doon sa container na ibang klaseng container. Ayan po. Sobrang tagal na nito. Sobrang matagal na, kaya ito yata parang nabansot na siya. Ayan, hindi ko matanggal-tanggal kasi nga wala na akong mapaglipatan na mga paso. Ayan po, lahat po ng merong tumubo. Ayan. Ito naman po, Adansonii. Ito naman, ito yung Obliqua peruvian. Matagal na rin po yan. Ayan o. Hindi na siya lumaki kasi nauuntog na siya dun sa cover. Ayan po o. Meron na siyang, ito meron ng fenestration. May butas na yung kanyang dahon. Ayan po. So yun, masasabi ko po talaga na kung hindi man siya 100%, 99% po mabubuhay ang mga halaman using the vacuum method pagka sa propagation po. Pag nag-propagate po kayo, sure po ako kasi yun lang talaga, yan lang ang ginagamit ko. Ayan po. Ito naman, round naman ang container. Ayan po, oh. Ayan na. So,
So, sobrang taas na niya. Natumba na po ito. Ayan. Oh, see? Halo-halo na rin po ito. Meron ditong, ito, ang alam ko, this is Monstera albo eh. Ayan. Yan po, oh. White yung kanyang variegation. Ayan. So, siguro dapat bigyan ko na to ng panahon na ilagay po sa paso. So, yun lang po for today. Sana nakatulong ako dun sa mga nagtatanong kung paano po mag-propagate ng Mirabilis and Obliqua peruvian and sa iba pang mga philodendron or anthurium na may mga nodes. Ayan, gamitan nyo lang po sila ng sphagnum moss tsaka container. And yung sphagnum moss, basain nyo lang po yun ng mga yung rooting hormones na mga nabibili. So yun, basain nyo lang po yung moss and then takpan nyo, okay na po yun. And then maghintay po kayo, magkakaroon na po yun ng shoot. So yun lang po for today and please don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye!